So, hey guys! Today magta-try ulit tayo mag-vlog. So, hapon na naman kasi medyo nagpalamig na naman tayo ng panahon gawa ng nasisilaw talaga ako eh. Pansin niyo wala akong salamin kasi nasira na yung dati kong salamin na ginagamit para sa astigmatism ko. And nakakahilo kapag lumabas ako ng sobrang liwanag kaya nagpapahapon talaga muna ako. Pero syempre sabi ko nga magpapaka-active tayo kahit wala tayong masyadong ma-content at wala masyadong laman tong Javier Backyard. So, for today's video, share ko naman sa inyo yung mga halaman natin dito sa garden ng Javier Backyard. So, simulan na natin dito sa mga adenium sa taas. Pakita ko siya sa inyo. Wait, akit lang ako. So, yan mga adeniums natin. Nag-trim tayo kahapon. Nag-bougainvillea dito yung na-rescue natin. Pero, kakatrim lang natin niya kaya walang dahon. Ito yung ilan sa mga Adenium arabicum na inano natin. Tinrim natin yung dahon niya. From seed to seed grown yung adenium na yan. Tapos, ganyan na siya kalaki ngayon. Pero half year din siguro pinalaki yan from seeds. Tapos ito, ano yan, cutting lang yan, branch cutting lang yan ng Adenium obesum. So, nabuhay lang naman siya pero andyan lang yan. Ito yung tina-tower form natin. Medyo malayo nasa taas kasi nakulungan na iguana eh. Tapos the rest is mapapansin nyo lahat naka-trim. Yung mga arabicum natin na seedling pa ba matatawag yan? Diba? Pero tumataba ng mga codex nila, no? Oh. Tapos dito, ayan, nalaglag. Dito sa kabilang side, merong mga seedlings ng Adenium, ano tawag yan? Adenium obesum. Galing naman yan sa seed pod ng Adenium na nakuha natin kay tatay. Tapos, ang dami niyang seeds. Hindi ko pa nga naitanim lahat eh. Nung tag-ulan kasi, sabi nung nagtuturo sa akin, kailangan ko na raw itanim yun kasi baka mabulok lang yung seed dun sa seed pods. Kaya na madali tayo magtanim. Pero yan pa lang yung size nila oh. And I think medyo mabagal yung paglaki. Gawa siguro ng soil or nutrients na nasa soil. Hindi masyadong quality. Tapos dito sa loob ng terrace, meron tayong mga ini-air dry na niro-root train. Tower form na root train yan. Kaya yan, nakatali siya. Tapos ini-air dry natin. Tapos ito naman, pangit kasi yung ugat niya kaya pinutol ko na. Pag natuyo itong dalawang ini-air dry natin na to, ng ilang araw or linggo kung aabutin, pwede na natin silang itanim sa lupa. Tapos dito kasama ng mga plants natin, meron tayong Adenium arabicum na pinag-join. Wait, hindi matanggal baka sumabit. So ito siya, dalawang adenium. Kung maaalala nyo, ito yung tina-tower form ko na adenium. Tapos, okay naman siya, wala naman siyang problema. Kaya lang, itong octopus root train natin, ayan, tinanggal ko na lahat ng ugat niya. Kasi nag-success naman tayo sa octopus root train hanggang sa huling itinanim natin siya ulit sa lupa. Nag-rot yung ilan sa mga ugat niya. Tapos ngayon, pinutol ko kaysa mahawa pa yung ibang ugat, tapos kinalahati ko siya, tapos binawasan ko yung katawan ng adenium na to, tsaka ko pinagdikit. May napagdikit na tayong adenium, kaya lang hindi ganyan yung pagkakadikit, hindi sa gilid. Kumbaga, pinagpatong natin yung adenium na yun. Dito pinutol yung isa, tapos dito naman sa isa, pinagduktong pataas, sa taas na ganun. Hindi ganitong parehong gilid. So, umaasa ako na sana mag-success din to. At magdikit din talaga sila na lubusan para maging isang plant na lang sila. Malaki yung codex, tapos naka-reserve for tower form siya. Sa ngayon, kaya ito nakapwesto dito sa mga plants natin kasi hindi ko pa siya ma-direct sunlight kasi kahapon ko lang siya pinagdikit. So baka mamaya ma-dehydrate yung walang ugat tapos mamatay. Ngayon, i-update ko na kayo dito sa mga plants na meron tayo. Ayan, unahin na natin itong mga cuttings ng Adansonii. Monstera Adansonii ay mga cuttings lang yan. Node cuttings na walang dahon talaga una best. Ngayon, meron na silang mga dahon kahit tigta tatlo yata. Dito, ito kung maalala nyo, ito yung pinakamalaki nating Alocasia macrorhiza. So, nag-revert siya ng size, yung pala nabubulok na yung ugat niya. And then ngayon, sinusubukan kong makarecover at iniiwasan natin ma-overwater. So far, may mga ugat pa naman tayo nakikita sa kanya na nag-grow sa loob ng nilagyan at buhay pa naman yung rhizome niya o yung parang gabi na nakatanim sa lupa. Sana mabuhay natin to kasi last na yan. Pag nawala, namatay yan, wala na tayong Alocasia macro na green.
Tapos may katabi siyang mga Anthurium Wave of Love, cutting ng mulberry, dahon ng black zizi. Tapos ito, Pseudosanderiana, sobrang bilis dumami niyan, kaya lang ganun din, nag-revert din ng size, na overwater din siguro natin nung taglamig yan. So meron tayo ditong malaking Anthurium Wave of Love na binigyan ng lola natin. Medyo makunat lang to lumaki, kaya okay lang naman kasi giant na rin naman na siya. So medyo makunat lang siya magbigay ng dahon, okay lang naman yun. Tapos ito na yung update sa Platycerium natin. Ayan, 'di ba? Naglabas na siya nung bagong growth diyan. And mako-cover up na niya unti-unti yung sphagnum moss na ikinabit natin. Kaya lang namatay na yung kalahating part. Ito yung dati niyang itsura. Ito naman yung itsura niya ngayon. Pansin-pansin na humaba na rin yung crown niya. Tapos naglalabas na siya ng bagong dahon na magko-cover up doon sa sphagnum moss. Tapos dito, cuttings ng Adansonii. Ito yung binili nating Tycons na select form. Ayan, ang ganda agad nung second leaf niya. Nabulok kasi yung mga naunang dahon pero walang fenestration. Tapos ngayon, inilabas niya, may splits na. Splits pa o fenestration ang tawag dyan. Basta yun. Pero ang ganda rin ng variegations niya. Cuttings ng Monstera Deliciosa. Ayan pa, cuttings. Node cuttings, wala pang dahon. Isa pa lang yung galing dun sa sanga. Tapos eto, yung cutting natin ng Melanochrysum. Naglabas na ng new leaf, kaya lang damage yata agad. Mukhang nag-struggle sa paglabas tong bagong dahon. Nung uminit kasi, napansin ko na medyo bumababa yung humidity, kaya siguro ganito, nagkaka-damage yung mga new leaves na nag-unfurl kasi nahihirapan sila mag-unfurl. Tapos ano pa ba meron tayo dito? Ayan, cutting ng Esqueleto na Monstera na hindi nag-success. Tapos ito, Amazonica. Ayan, Alocasia Amazonica. Tapos meron tayo ditong Borsi albo na nag-revert. Ito yung dating nag-stem rot. Tapos halos isang taon bago bumalik yung dahon. So nakakadalawang dahon pa lang siya sa ngayon. Ito yung kasama niya sa mother plant. Puting-puti naman. Sobrang tingkad naman magbigay ng variegation nito, which is hindi daw maganda kasi kulang sa chlorophyll ba? Yun, kung di ako nagkakamali. Tapos naputol na rin natin yan. Ayan, nag-aabang na lang tayo mag-release ng bagong dahon. Nakapag-propagate na tayo. Bali, 3 yung Monstera Borsi albo natin, kaya lang ito reverted. Tapos ito, ano tawag dito? Pink Princess Galaxy Marble. Yan, naglabas na ng bagong dahon yung ating, nag-unfurl na ng bagong dahon yung ating cutting. Tapos ito, Majestic. Yan yung mga cuttings natin. Yung tray na yan, puro cuttings lang yan. Tapos ito pinagputulan ng Pink Princess Galaxy Marble. May 2 shoots na lumabas sa base cut natin. So, okay naman to. Mukha namang stable yung halaman natin na yan. Nagpapalaki pa lang siya ng dahon. Tapos, Monstera Deliciosa. Reason kung bakit matagal natin mapalaki Monstera Deliciosa natin, apura ang putol ko. Mas gusto ko siyang paramihin muna. So, meron na tayong binigay dun sa atin natin na isang Monstera na cutting. Meron pa tayo dito. Meron pa tayong 2 dito. Tapos, ayun pa sa dulo yung isa. Ito kaya medyo malambot yung dahon, kakaripat lang natin ito. Na-root rot din yan eh. Ayan yung top cut ng lahat talaga. So, may 4 leaves yan. Pero mukhang nakaka-recover naman na. Tapos naglabas siya ng aerial roots. Katabi niyan, may Monstera Adansonii. Ayan. Mas lumalaki na tong Adansonii na to. Tapos may bagong dahon ulit. Papalaki na siya ng papalaki kasi papataas na rin ng papataas yung kinakapitan niya. 3 plants yan sa isang paso. Sana mapakapal pa natin para mas lush siya tingnan. Tapos ito na may Majestic na pinutulan natin. Ang pangit na niya tingnan. Siya pa naman yung nasa pole. Pero yung pinutol natin dyan, eto na itsura. O diba? Ang ganda. Mas malaki pa yung dahon niya kaysa dun sa parang mother plant natin. Tapos may bago siyang dahon na nag-unfurl at mukhang mas malaki dito sa huling dahon. Kasi hindi pa siya nagbubukas pero ang haba na niya. Oh. Meron pa tayong isang cuttings niyan. Ayan. Majestic. Kapag ito na palaki na yung dahon, sobrang ganda nito. Kasi ito yung pina-freebie sa atin na, ito dito, Epipremnum na full mint. Tapos, ito, meron tayong Alocasia. After ng pamumulaklak niya, pinutol natin yung spadex niya. Spadex ba tawag sa flower ng Alocasia? Tapos, nung pinutol ko, after ilang weeks, naglabas na siya ng bagong dahon.
So hoping na bumalik yung magandang dahon niya, yung mga rounded, kagaya nito. Hindi yung ganitong elongated, hindi ko gusto. Yung Coprea naman, naglalabas na rin ng bagong dahon, pero lumiit yung size ng last leaf niya. Gawa na nagrepat tayo, tapos pinropagate natin yung iba. Ito nga pala yung iba natin pinropagate na Alocasia Coprea. Yan, naglalabas na rin ng dahon, tapos ito naglabas na ng dahon. So, successful propagation yan. Pinropagate natin by cutting ng rhizome. So, ito top cut ng rhizome, ito rin top cut, kasang base cut nandito. Kasama ng mga cuttings natin. Ayan, successful din naman kasi naglalabas na siya ng dahon. Sobrang madali lang naman, kaya lang kailangan mo talaga ng patience kasi medyo makunat mag-grow. Tapos, wag mo lang i-overwater talaga. Tapos dito, merong bagong dahon yung ating Esmeraldense. Diba? Ito yung last leaf niya. Pinakamahabang leaf niya so far. Halos 10 inches siguro yan. Ito, hindi ko alam kung gaano kahaba ang kalalabasin nito kasi soft leaf pa naman siya. Lalaki pa yan. Malambot pa yung dahon niya. Ganon din yung Monstera Ticons natin. Naglabas. Ito yung newest leaf niya. Ito yung last leaf. May fenestration. May splits na yung dahon. Tapos biglang nawala. Pero mas lumaki. So, tingin ko sa environmental changes. Tapos, yung bago nating Philodendron patriciae na naglalabas ng bagong dahon. Hindi ko muna ipopropagate to, pero meron na yung naka-air layer na yan. No? Para if ever makakita tayo ng makapal na ugat yan, putol agad. Diba? Para dalawa na ipatriciae. Tapos dito sa taas, isa sa pinakamaganda performance ngayon itong Melanochrysum natin. 2 puno siya sa isang paso. Tapos, from this leaf, asan ba yung last leaf nito? Ito, last leaf, 'di ba? Ganyan kalaki, tapos biglang jump sa ganito kalaki, halos dumoble yung haba niya, tapos ang ganda ng shape. Medyo narrow. Tapos brownish pa siya. So malambot pa 'yung dahon, may chance pang lumaki, pero wala pa ring bagong nilalabas. Yung kabilang plant naman may nilalabas ng bagong dahon. Monstera skeleto, ito yung unang dahon na nilabas mula nung pinutol natin siya. Base cut tong dalawang puno ng Monstera. Yung isa, ayan yung dahon, di pa lumalabas. Ito yung dahon, di pa lumalabas. Pero isang dahon, ito na. Tapos ito cutting niya, naunahan pa nila yung cuttings nila. Buhay na may cuttings, maraming ugat. Ayan, pakita ko sa inyo. Madami namang ugat, o diba? Solid yung ugat, kaya lang nabulok yata yung gitna, yung mag-a-unfurl na dahon sana, kaya medyo natagalan, hindi pa lumalabas. Hindi pa siya naglalabas ng panibagong dahon. Tapos ito yung pinakabago nating halaman, ang ating Anthurium magnificum. Nagustuhan ko ito, nakita ko lang sa live. Ganda kasi nung veins nung dahon. Tapos lumalaki daw kasi ito. Alam nyo naman target natin dito yung mga mala Jurassic size na dahon. So yun, tapos yung Caladium pala natin, yan, syempre di natin makakalimutan yan. Caladium, isa lang yung pink kasi the rest, yan yung mga pinropagate natin. Puro green talaga sila kapag nag-start sa propagation ng bulb. Pero yan, mapapansin nyo, pag mentras nagmamature, maglalabas na ng variegation yan. Lalabas na niya yung pink. Lalo ngayon, medyo maaraw, basta moist lagi yung lupa at may nutrients na nakukuha. Maglalabas yan ng variegation. Ito rin, to? Caladium Thai Beauty. Na overwater ko lang yan kaya medyo lanta tingnan yung pero maglalabas ulit yan. Iwasan ko lang yung sobrang dilig. Tapos syempre ang ating isa sa favorite, ang ating Alocasia Macro Albo. So ito yung binili natin ng 150 pesos, tapos naglabas na siya ng mga babies. Ayan, may 4 siyang babies na kasama dyan. Ayun pa sa dulo. Ito rin, baby rin niya to, pero hiniwalay na natin para mas may chance mag-grow yung ugat. Tapos ito, nabili natin 50 pesos yata sa kanya din, sa seller na pinagbilan natin. Gustong-gusto ko kasi talaga itsura nito, medyo maselan nga lang yung variegations nito, tsaka maselan sa dilig. Hindi ko alam ba't hindi ako masyadong mahiyang dito sa allocation na to, pero ang ganda talaga ng kulay ng variegations niyan. So yan, tapos yung rubber plant pala natin, ayan, 3 rubber plant na, from isa na halos 6 inches lang yung taas, meron na tayong 3 rubber plant. Nakapaso yung isa dyan, tapos all goods naman. Yan lang, dito yung tindig nila directly papa left kasi nandyan yung sinag ng araw. Another Pseudosanderiana.
Tapos photos on pole. Ayan. Tapos syempre meron tayo ditong, hindi ko alam kung anong ID nitong caladium na to or colocasia ba to. Hindi ko alam kung ano tawag sa kanya, pero ganun pa man, tinanim ko katabi ng mga ano natin, ng mga isda. Tapos may kasama rin yung caladium Thai beauty. So, inobserbahan ko kasi kung saan mas mabilis mag-grow at maglabas ng variegation na area yung mga caladiums natin. Kaya sinasama ko sa iba't ibang lugar. Pero dito kasi, ang ganda ng pagka-pink ng mga caladiums dito. Tapos, ano din, ang bilis nila mag-grow kaya nagsama ako ng Thai Beauty. So, that's all muna for today's video. Shinare ko lang sa inyo yung mga halaman natin dito sa Javier Garden kasi gusto ko nga magsunod-sunod muna i-upload natin kahit wala pa tayong masyadong maipakita dito, pero gusto ko lagi kayong updated. So kung bago ka sa channel ko, huwag mo kakalimutan mag-subscribe, like and share this video and click the bell button para updated ka sa mga susunod pa nating episode.